Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Patuloy po natin yung topic tungkol sa HIV na infection. At pag-usapan po natin ngayon kung bakit may koneksyon ang HIV sa basketball at sa Facebook, no? Bakit dahil sa basketball, although not directly, pati sa Facebook, although not directly, bakit dahil sa basketball at saka sa Facebook nakakuha ng HIV yung ating mga pasyente? So yung unang pasyente po natin, sinulat ko na lang po. Okay. Konting galaw lang po sa leg minsan kasi sumasakit. Kaya it's really very annoying, no? Minsan nakakalimutan ko na po kung anong sasabihin po natin. So anyway, yung unang pasyente, sinulat na lang po natin yung sasabihin natin, no? Ay isang basketball player, 22 years old lamang, at naimbita po niya yung kanyang kaibigan. Kaibigan lang na babae, no? Yung friend niya na girl, pero hindi girlfriend niya. So, no sexual relationship whatsoever. Dahil first time lang po sila magkita. So, hindi girlfriend po niya. No, namanood sa laro niya. So, naimbita niya kasi yun, ipapakita niya yung gilas niya, no? So, anyway, pumunta yung girl, okay, sa laro, no? At pagkatapos ng laro, nag-inuman. Ayan, papasok na naman yung alak, which I consider a medical poison. Okay, pero wala po ito sa libro because alcohol is not considered a medical poison. But sorry to say, I would insist that it is a medical poison on top of being a substance abuse. Okay? So anyway, nang-inuman po sila hanggat syempre uminit. At naglaro ulit silang dalawa na lang sila ang naglaro. Hindi po basketball. Naglaro po sila, hindi po sa basketball court, kundi po sa kama. Ayan. So later on, nagkaroon siya ng discharges, no? Okay, sa kanyang ari, yung lalaki. At syempre, initially, entertain po natin sexually transmitted disease, no? Okay, kasi hindi naman po ganyan ang presentation ng HIV, magkaroon ng discharges, no? But several months later, he found out na positive sa HIV. Okay, so wala naman siyang ibang babae na galaw, kuno. Okay, so kinontak niya yung babae pero hindi na makontak kasi nga kumbaga one night stand, no? Hindi po love at first sight, no? Hindi po love at first sight kundi love at first shot. Isang shot lang ng tanduay or emperador, syempre uminit ka agad. Of course, I would consider there was love, no? Okay? Sa unang shot, imposible. Okay? So, I would consider siguro sex at first shot. Kasi, pag mag-umpisa po kayo uminom, magiging irresponsible na po kayo. Kaya, there's no such thing as drink moderately. Kasi, kahit konti lang na inom ninyo, talagang mawawala na po kayo ng self-control. At pag-usapan po natin mamaya, kaya po in-insist po natin na ang alcohol is a medical poison. Okay?
So, syempre, saan niya nakilala yung babae? Nakilala po niya sa Facebook lamang. Kaya, I've been reiterating that isa sa mga contributory factors kung bakit dumadami po yung HIV na infection ay ang Facebook or Meta. So, kaya ba ng kondom niyan? Hindi, syempre. Ano itatakpan ng kondom? Okay? Matakpan ng kondom yung ari at yung paglabas ng semelya at sa paghaharang ng semelya na makapunta sa ari ng babae. Pero, kaya ba niya harangin yung mga daliri sa pag-text? Sa pagpa-message sa Facebook? Hindi. Kaya niya itakpan yung cellphone para hindi mag-message yung lalaki sa babae through Facebook? Hindi. Lalong hindi kaya ng kondom na iharang ang pag-operate ng Facebook. Di ba? Ayun. Okay. So, yung unang, yun ang unang pasyente, I'm sorry. Yung pangalawang pasyente naman, ito, medyo nakaka-chilling, no? Nakakatakot. Kasi, siya po isang 15 years old na lalaki. And I would consider him a boy. No? Talagang inosente siya. Okay? At sumali siya sa isang basketball na tournament sa kanyang barangay. At yung barangay tournament niyon ay nagpapasponsor po sila sa isang may kaya na gay. Okay? Trophy at saka anong tawag nito? Yung cash prizes, no? First sa champion at saka yung runner-up. Okay. So anyway, syempre, dahil na nandun rin ang mga players at yung sponsor na gay, kinuha niya yung cellphone. Okay? Kinuha ng gay yung cellphone ng boy. Okay? At dun, nag-umpisa ang kanilang milagro. Anyway, tuwing tinitext siya, okay, magkikita po sila sa bahay ng gay. No? And later on, ayan, dahil sa sexual encounter, okay, at of course, dahil pinainom rin siya ng alak na naman. Okay, nagkaroon siya ng discharges or sexually transmitted disease. And again, months later, na positive po siya sa HIV. Okay? At bakit kasali dito ang Facebook? Kasi ganito po ang usapan nila. Tinuruan yung boy ng gay na pag mag-text siya sa kaniyang smart na number, okay, pag mag-text yung gay, yung boy, through his smart number, mag-hi. Yan. Yun ang usapan nila. No? Then, pag mabasa ng boy yung hi, kailangan pupunta yung boy sa kaniyang Facebook at nandun yung message ng gay na pinadala sa messenger ng Facebook. Okay? Ganyan sila mag-sikreto. Kasi takot yung gay na meron mabasa yung unang text. No? Kaya, sa cellphone, sa smart number muna. Ayan. At tuwing magkita sila sa bahay ng gay, kinukuha ng gay yung cellphone ng boy at dinidelete ng gay yung messages na pinadala niya sa boy through Facebook Messenger. Ayan, dito po yung role ng Facebook. Although not directly, kaya sabi ko, isa sa mga contributing factors kung bakit tumataas ang HIV incidence ay ang Facebook or Meta. Bukod dyan, syempre, alak na naman. Okay? Ayun. So,
napansin po ninyo sa dalawang circumstances, no? Hindi lang po basketball, okay, ang common denominator. Pati alak, pati Facebook, and of course, yung number one P na nabanggit ko po yesterday. Walang iba kundi sexual promiscuity. Okay? In other words, ang gay po ay sexually promiscuous. So, ito po ang mga factors na i-weigh in ng ating gobyerno, particularly DOH, para mag-set po sila ng guidelines or suggestions for people to follow, for people to be aware of, okay, for people to stay away sa mga possible circumstances or sa mga contributory factors that will eventually, okay, lead them to contracting HIV infection. Maraming salamat po.